Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The project like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Yan, magandang umaga po sa lahat. At ito ngayon ating hallelujah, oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Batid, ating pag-aralan, hallelujah, sa bawat araw na isang Panginoon talaga, matuto po tayo. So, noon nakaraan po ang ating pinag-aralan ang hugas paa. Hugas paa, ating pinag-aralan ng linggo. Hallelujah, at yan po talaga ay ating sinasalisik ang kasulatan. Kung kailangan mahugas ng paa dito sa loob ng simbahan. So, kapatid, ating talagang nalalaman ang Biblia dahil po ang ating ano si Abraham, si Lot, yan talagang ginagawa, naghugas paa po. So kaya, maliwanag po ang Biblia, bakit po nahugas paa tayo at ang sandalyas, ang ating sandalyas, pasok natin ito sa pulpito kasi banal talaga ang Diyos ating pinaglingkuran. So sa iba talaga, sinabi ko na nga, hindi magkapareha talaga ang pagpapalaganap ko pangaral o pagpapaunawa. Pero wala po tayo diyan, hindi tayo nakikialam sapagkat haharap tayong lahat talaga sa hukuman ng Panginoon at tatanggapin natin ang ayon lang po sa atin. Hallelujah. Sa ating gawa, yun po ang hatol natin. Now, bakit kailangan natin mga kapatid na kailangan natin ang pagiging banal? Kasi banal po ang Diyos. At ang pagiging banal, kasama po pahugas ng paa, kasama po yan sa paglilingkod. Kasi sa panahon po ni Josue, na sabi ng anghel, hubarin mo ang iyong sandalyas dahil po itong tinatayuan mo banal na dako. So kapag humarap tayo sa Panginoon, ipinagbanal po natin, no? Ginawa nating banal ang dako pag nandiyan ang Panginoon. So yun po ang ating stand na believers of Christ. Subalit, din naman talaga, hallelujah, naman natin ipinakialaman po ang ibang mangaral kung ano talaga ang paraan po nila. So basta ang ating stand, believers of Christ, ito po ay pinapaalam po natin para po tayo talaga makakaalam ng gawain natin bilang Kristiyano. Now kasi ang sabi ng Biblia sa Hebreo 12:14 na pagsikapan natin mamuhay na may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Mabuting relasyon at itong pagiging banal. Kaya sa pagiging banal, habang tayo naglingkod sa Panginoon, alam po natin kung ano po ang mga bagay na itinuturing banal ng Diyos na ating po may bilang Kristiyano para ito po talaga ay magawa natin. Sapagkat ang sabi ng St. Pablo, kung wala itong pamahay pagiging banal, walang makita sa Panginoon. So kahit anong relihiyon natin, kahit ano po ang ating kinatayuan ngayon na relihiyon, kung ipagmalaki man natin, hindi po yan ang basihan na may kasiguruhan tayo. Itong pagiging banal. Kasi itong pagiging banal, ito talaga ay sabi sa Pablo, kung wala ito, walang makita sa Panginoon. Kahit anong karunungan natin, sabihin natin tayo pastor talaga, pare, tagapagturo, Kristiyano ng palataya tayo, pero kailan alam natin itong pagiging banal, kung ano po, mga batid, ang dapat nating ipamuhay bilang banal. Now, sa Biblia, hallelujah, ito talaga ay sinabi ng Biblia na kung wala ang kabanalan, wala makita sa Panginoon. Now, yun po talaga na bakit doon last Sunday, hugas pa tayo kapag mayroong mga first timer, mga baguhan. Then, pagkatapos mga kapatid dyan, ginawa din natin yan sa Pasko, kung January 14. January 14, hallelujah, meron tayong hugas paa. Hugas paa, at saka, mga kapatid, ito po ang sandalyas, hindi po natin ipinapaapak, no, dito po sa ating pulpito. Ayon po sa ating pag-aral. Kaya po, hallelujah, ito talaga ay pinapaalam po natin para po na hindi po tayo maparusahan. Kasi lahat po na po natin talaga sabi ng Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1, verse 15, dahil sa banal, magpakabanal kayo sa lahat ninyong gawa. Sa lahat ninyong gawa. So, hindi lang po na sa pagsamba lang, ginagawa natin. So, mayroon din tayong
panahon nasa labas tayo, nagtatrabaho tayo, so kailangan ang pagiging banal. Patuloy po yan. Hindi kasi simbahan lang po tayo, nakita na wala talaga ito, matindong tao na ito. Pero paglabas sa simbahan, baka iba na po ating ugali. So hindi po pwede. So kailangan natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng gawa, sa 1 Peter chapter 1:15, dahil banal ang Panginoon, magpakabanal kayo sa lahat ninyong gawa. So sa lahat ninyong gawa, kahit anong gawin natin, ang pagkabanal nandyan pa rin. No? Meron ang iba nagtatrabaho, nagsasayal. Kasi sa damit daw, naging banal po sila. So kahit nagtatrabaho, nagsasayal din sila. Para patuloy na ang kanilang paniwala na sa damit po, maging banal po. Pero hindi po sa damit po ang basihan na sa puso po nanggaling ang pagiging banal. Wala po sa labas. So yun po. Now, ngayon naman, ang mga believers of Christ, ay stand po natin dito sa simbahan, kung ano po ang, hallelujah, ito po ay pinapalam natin, bakit po may bahagi po ang mga person worship, sa instrument, itong nagwali, nag-Sunday school, may bahagi po sila sa kita, kung sabihin natin, offering dito sa simbahan. So, may bahagi po sila. Sa tithe, sa offering, bakit po may bahagi ang mga, sabihin natin, magsasamba? Now, kapag sa drum ka, naka-assign, sa keyboard ka, sa guitar ka, kung ikaw ang mag-Sunday school, ikaw ang magwali, so, automatic, may kabahagi po sila. No? Din sa lahat ng magsasamba, dito naman yan sila sa pagkain. No? Sa, hindi po na sabihin natin nagpagamit dito sa gawain, nagsimba lang, palataya lang, so benefit din sila sa mga income natin sa simbahan. Ito po pagkain natin. No? Pagkain natin sa bawat tanghali, pagkatapos ng samba, may pagkain. So yung pagkain na yan, galing po yan sa Panginoon. Hindi po yan galing sa sabihin natin kay pastor, hindi po. Kami po, ginawa lang ng Panginoon na may sabihin natin instrument para sa simbahan, may makain. Example natin, mayroon pong mga bisita natin na alam natin ngayon, marami. So, may handa po tayo para sa kanila. Kung ilang tao ang bisita natin, ang budget yan sa simbahan talaga. So wala po, mayroon po may magandahang loob din na nagdala po sila ng sabihin natin pangkusang loob, okay din yun. Mas maganda din para makakatulong din sa mga dito pa rin sa gawain. Kasi hindi naman dinala para sa birthday. Diba? Kung ikaw punta sa simbahan, magdala ka na gusto magluto. So hindi naman para po sa labas, para po sa mga anak ng Diyos. So, yung income natin dito, bakit pagkatapos sa offering natin, automatic ang 30%, ibahagi na natin yan sa magwawali at saka sa discall. Ang 30%, diretso yan sa mga drum set, guitar, bass, no? Worshiping. So, ang 30% sa pastor yan at saka sa nagwawali. Automatic yan, hatik agad. Then ang 30, hatik agad nila din sa drum set, worshiping, at saka sa guitar keyboard sa 30. Ang 40 dyan, maiwan po yan sa ating treasurer para po yan sa kurinti at saka pagkain. So, ang tithes natin, overall po yan. Lahat po pangailangan sa simbahan. Kung kulang po ang ating pundo kulang po ang pundo natin sa offering, halimbawa 40% man lang yung sa offering, ang 40 po para po sa maintenance natin, sa pulat itong ilaw. Itong ilaw. Mahal po to kung bilihin natin kung sariling pera kasi itong isang bulb lang 2,700 po. Isang bulb lang ha. Pero dati na po ito sa simbahan natin dati kaya dinala po dito wala po itong ano. Pero sa mayroon pa tayo addition to ng mga bangko, naka-addition ng 8 bangko. So yun na po, dito tayo nag-umpisa, mayroon na tayo na bili kaagad na 8 bangko. So yun po ang stand ng believers of Christ. So hanggang lang po sa ang tithes, overall po yan. No, kailangan natin yan na pundo para po sa pangailangan na kung mayroon pa man mga i-back up natin, halimbawa ang pundo natin ng kuryente is, halimbawa sa buwan na ito, ang kuryente natin malaki. Ngayon, ang pundo natin, kasi 20 lang po sa kuryente, ang 20 sa kain. So yung 40 sa treasurer, 20 sa kuryente, 20 sa pagkain. Ngayon, bago pa tayo nakabisa dito, so kunti pa lang pundo natin, pero sa tithes meron na po tayo. So back up ang tithes, overall po yan. So every month, audit po natin yung ilan ng pira na exist natin para po sa sunod naman na buwan kung may pangailangan. So yun pong open natin para po sa membro. Kung may mga apigi talaga wala mapuntahan, pinamahiram yung pira na yan. Pero walang tubo po yan. Ibalik lang po yan every month din.
ibalik din yun. Yun po stand natin sa believers of Christ. So bakit may bahagi dito? Kasi dito sa Nehemias, no? Nehemias chapter 2:47, na sa panahon po ni Nehemias na naalipin na po ang kanila Israel sa Babylonia, pagbalik nila sa Jerusalem, nang tinayo nila po ulit ang Jerusalem, ito na po ang batas na yung lahat po ng mga kasangkapan kung kaanib na iglesia, so may bahagi sila. Kasi nag-uwian po yung mga tao, yung mga ginagamit ni David, na ito po ay mga awit, mga instrument, nagsiuwian po sila sa Jerusalem kasi wala na silang bahagi. So iniwanan po nila ang simbahan kasi wala na po silang bahagi. Now, si Nehemias, isang propeta ng Diyos, binalik niya ito. Sabi niya, bakit ginawa po yan? Samantala, ang para sa Panginoon. Kasi ang Malakias 3:10, yun talagang ginasabi ng Panginoon, dahil ninyo ang alay at ikapo kung isang pong bahagi upang may makain sa aking bahay. So sa point ni Nehemias, ito talaga ay nagtatalo po sila. Bakit daw na nagsiuwian yung mga taga-gitar, taga-drum set, kung mga taga-tugtog, pati mag-awit. Nagsiuwian po sila sa Jerusalem, wala na pong naiwan sa simbahan. So bakit? Kasi wala na silang bahagi. Siyempre, nagalit si Nehemias sa isang pare. So sabi ni Nehemias, kailangan ibalik yung batas. So yun nga, ito na po. Mabasa natin ito sa Nehemias chapter 12:47, no? Ito mga batid na ang batas, bakit tayo mga believers, ganito po ang stand natin. Bakit po na mayroon pong ganyan na pagkatapos ng pagsamba, kaagad natin binigyan po, no? Binigyan natin kaagad yung mga lingkod kung naglilingkod sa Panginoon para po na mayroon silang bahagi. Kasi yun talaga ang sinabi ng Biblia. Elia, chapter 12, in verse 47. Ito mga batid. Elia. Kaya noong panahon ni Zerubbabel at ni Nehemias at ang lahat ng Israelita ay nagbibigay ng mga handog nila para sa mga mag-aawit, mga gwardya ng mga pintuan ng templo, maging mga Levita mula sa mga natatanggap nila at binahagian din ang mga Levita at ang mga pari mula sa mga angkan ni Aaron. So kaya mula sa pastor, sa elder, pati po sa mga mag-aawit, may bahagi talaga sila. Pinipilit na yung pira ng Panginoon sa simbahan, ilagay natin sa bangko yan at saka i-5-6 natin o inegosyo natin. Hindi po, labag po yan sa kalooban ng Diyos. Kasi ang para sa Panginoon na ikapo at saka 10 bahagi at saka alay para sa pagkain. Dito po sa Malakias 3:10. Ang pira ng Panginoon, hindi po yan para sa negosyo. Hindi po yan pwede ibangko. Hindi pwede yan i-5-6 o itubo-tubo man. Hindi po, bawal po yan. Hallelujah. Malakias 3:10, ganito po ang sinabi ng Biblia. Pero ngayon, hinamon ko kayo at subukin ninyo ako ngayon, ako ang Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. No? Dalhin ninyo ang buo ng inyong mga ikapo. Buo ha? Pag sinabing buo, hindi ito sabihin natin natira na lang sa kuryente, natira na lang sa pambayad ng bahay, natira na lang sa pambayad ng tubig. Pag sinabing buo, ang ibig sabihin, galing po sa kita mo, kung ikaw magbigay na ikapo, kailangan buo. Huwag mo sabihin na ito, wala na. Yung sabihin natin na natitira na lang. Hindi po buo yan. So doon ka na lang sa alay kung gusto mo. Pero kung gusto mo magbigay ng po, dalhin mo yan doon sa Panginoon. Kasi iba ngayon, hindi po nila sa bahay ng Panginoon. Kinukulikta na po ito ng iba. Sa bus, nagkulikta po sila sa consulate, punta ka sa immigration, may nagdalang sobre doon. So kinukulikta po ito sa daan. So mali po. Hindi po ito kinukulikta sa daan. Dalhin sa bahay. Ang sabi nito ng Biblia. Dalhin ninyo ang buo niyo po sa budiga ng templo upang may pagkain na sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Yun po. So bakit may kasampung bahagi? Ang kasampung bahagi, yun po ay hindi po yan, napatid, pinipilit ka.
Kasi hindi pilitan, sa pilitan ito. Ito po ang 10 bagay, ikaw po ang magdesisyon. Kung gusto magbigay ka po, so magbigay ka. Kung hindi ka magbigay ka po, so ayan na po siyang pasya. Pero kung gusto magbigay ka po, ang sabi ng Panginoon nito, buksan ko. Buksan ko ang tambuan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala. Sobra-sobra po pala. So yun po nagbigay ka po. Kung doon ka lang sa alay, so hanggang po sa gusto mo kasi alay lang talaga. Ito po ang sinabi sa 2 Corinthians chapter 9 and verse 7 na ang nagtanim ng kunti, ani ng kunti. So yun po, ayon po sa pasya, so gawin mo. So bakit po na itong isa natin, bakit itong pinag-aralan natin ngayon? Para malaman po natin na itong tumutulong po dito sa simbahan, tumutulong po sa drum set, bass, kung sa gitar, at nag-lead sa praise and worship, automatic ang 30%. No? 30% sa kanila. Then, ang nagwawali, ito naman ng preaching at saka ng Sunday School, automatic 30. No? Hati po sila. Ganun po yan. At saka ang 40, sa treasurer po natin yan, para po sa kurinti at saka sa pagkain. So yun po ang patakbo natin ng believers. Bakit may nagtanong na, bakit pastor ganon? Yung iba hindi nagbigay. So sa kanila po yan. Hindi po tayo nakialam kung ganon ang pamalakad nila. Kasi minsan talaga ang relihiyong ginagamit upang magkapira. Kasi yun po sinabi ni Apostol Pablo, no? Na ang relihiyon din, mga kapatid, ginagamit din ito, Hallelujah, na akala nila sila magkapira. Hallelujah. Hindi kontento po sila na totoo na sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Timothy in chapter 6 verse 9 up to 10, ang taong naghahangad na yumaman ay nahulog sa tukso sa isang bitag na makapanira at walang kabuluhang mga hangarin nagdadala sa kanilang kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat ng kasamaan. So kapag kahit pastor ka, kahit ikaw may reliyon ka, kung sabihin natin Christian ka, pero kung talagang masisilo ka ng pira, maging masama tayo sa Panginoon. Sapagkat yung para sa ating kapwa, minsan po sinusulo lang po ng pastor. So hindi talaga pwede. No? May pastor nga, may helicopter, may aeroplano, o di ba? May malaking simbahan, pastor lang. Saan ka ng pastor na mayaman? Ang pastor, ang sabi ng si Pablo, tama na sa atin, makadamit lang tayo. Makadamit lang ha, makakain makadamit sa pastor. Pero may pastor ngayon, may aeroplano, may helicopter, may eskwela, may negosyo, di ba? Sobrang na po yan. So, yung pira na yan, kung ikaw pastor lang, hindi ka magkaroon ng ganyan mga bagay. Kasi, kung ikaw pastor lang, hanggang ka lang sa paglilingkod, kung ano ang naasa sa'yo para sa lahat yan. Hindi sa pastor lang. Huwag mo sabihin, bawat membro, bilhin ng helicopter din. Kasi ikaw pastor, may helicopter ka. O, ito mga membro, bigyan ng helicopter din ito. O, di ba? Hindi pwede. Kasi, kung masabi sa Pablo, tama na sa atin, kung tayo po makadamit, no? Makadamit lang tayo. Ang sabi ito sa chapter 6, verse 6. Verse 7 sa 1 Timothy. Kung sa bagay, daig pa ang taong mamuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ng mayaman. Ang totoo, wala tayong dinadala sa mundong ito at wala rin tayong madadala sa pag-alis ito. Verse 8. Kaya kung mayroon tayong pagkain at makadamit lang, dapat na tayo makontento. Pero bakit helicopter, aeroplano pa, negosyo, eskwelahan pa? So, sobra na po. Kung pastor tayo, pwede na ikaw na masaganang buhay, mga membro mo, gumagapang. Hindi pwede. Kung ano ang kalagayan ng pastor, ganun membro. Pantay-pantay. Kasi ang Diyos, pantay-pantay. Bakit si pastor lang may helicopter, may aeroplano? Ang membro doon, nagugutom na pagpalakad-lakad doon sa malayong lugar. Di ba ganon? So, hindi talaga pwede yun. So, kung alam natin ito tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pagkataon na tayo maging pastor para alam natin paano natin ipamalakad ang pamuhay pastor. Kasi kung ang pastor magandang pera, sabi ng Pablo sa 9 up to 10 sa 1 Timothy chapter 6, ang mga taong nahangad yumaman ay nahulog sa tukso sa isang bitag na makakasira
at walang kabuluhang hangarin, nagdadala sa kanila sa kapamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ugat ng kasamaan. Ang sobrang paghangad na yumaman at maging mayaman ay nagtulak sa kaiba sa pagtalikod sa pananampalataya. Kaya nagtaka tayo, Pastor, Christian, pero bakit ganon? Malayo pa, kulikta na. O, buwan na ngayon, mag-remit na kayo. Ganun pa? Ganun ba ang paglingkod sa Panginoon? Hindi siguro ganyan. Kasi ang ano lang ang dito sa bahay ng Panginoon, yun lang po. Tayo nga mga believers, yung lisensya sa pastor natin, tag 2 years, walang 2 years expiration, walang bayad. Oh, yung mga pastor ngayon na bawat pastor 2 years ang license bigay ko, walang bayad, kahit piso. Bakit? Ministry, kasama ministry yan. Kasi itong pira ng Panginoon sa simbahan, sobra pa yung pambayad kung pag-laminate lang ng ID. Pila laminate? Si tinta lang ang laminate. Pastor John, Pastor, magkano yung Pastor? Laminate siya sa ID. Si tinta lang, Pastor? Si tinta lang, sige. Ano mo na yan? Bigay sa mga pastor. Walang bayad. Kasi walang bayad ang ating pag-serve. Kung pang-laminate lang, sobra-sobra pa. Oo, sobra-sobra pa. Parang sa Panginoon niya. Kaya ang maglingkod sa pastor. Mayroong pastor nga na hindi nakarenyo, hindi nakabayad, hindi nakarenyo. Ako nga, naranasan ko din yun. Walang pera, na-release ng lisensya ko. So, hindi pala talaga ganyan sa pamalakad. Pero, hayaan natin sila sapagkat sa kanila po yan. Wala po tayo binabanggit dito. Pero, ang bato-bato sa langit, matamaan, wag magalit. Dahil po, ang paglingkod sa Panginoon, hindi po ito pangkaraniwang lang. Si pastor ng bahala, kasi pastor siya. Hindi, kahit pastor ka, sumusunod tayo ng batas ng Diyos. Hindi kay pastor ka, ang batas sumusunod. Pwede. Si pastor kasi, sabi niya ito, 500, 1,000. Ngayon, pati na asawa, may insurance, 500, 500. Bakit kasama ng asawa may insurance? Hindi po yun. Kung ano ang nasa Biblia lang po. Wala po tayong sobra-sobra pa. Kasi delikado po. May hatol po tayo. Tayo mga pastor, mas mabigat ang parusa natin. Kasi natuturo tayo. Kung nagtuturo tayong mali, patay. Walang dagdag, walang bawas. Kaya sa Biblia lang po, kung itong ginawa natin, itong mga, kaya nga, kada linggo, iba-iba ang worshiper natin, i-ano po natin ito, i-routing natin. Si Terpulay, ikaw, gusto ko mag-worship. Kasama ka sa bahagi. Kahit sino mag-worship, mag-drum set, mag-keyboard, mag-guitar, 30 sila, automatic. So wala tayo na, si pastor lang naman, lahat makikinabang. Hindi si pastor makikinabang. Totoo nga makikinabang tayo. Pero, pareha ang ating pagtingin ng kapwa natin. Hindi po tayo na si pastor lang, kasi iba kasi, pag nagbigay, si pastor lang mayaman. Diba? Diba kadalasan po yun, mga sinasabi, si pastor lang mayaman dyan. Kaya, nagbigay sila ng alay kung ikaw po, naglawang isip sila. Kasi si pastor binigyan nila. Pero kung ang Diyos binigyan mo, yung ikapo mo, ang sabi ng Biblia, buksan ko ang tambuanan sa langit at bigyan ko yung pagpala, walang malagyan. Di ba? Pero ang problema, pag lagay dito, si pastor lang dito ang walang babalik. Wala. Si pastor kasi bigyan, hindi ang Panginoon, pero sa Diyos ka magbigay, gagawin ng Diyos ang kanyang sinasabi, buksan ko ang tambuanan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala, walang kalalagyan. Pastor, nabigyan na po ng pastor. Wala pa rin pastor, pagpapala. Bakit? Si pastor ang binigyan, hindi ang Panginoon. Diba? Pero kung nagbigay ka dito sa kusang loob mo sa Panginoon, sigurado, makatanggap ka ng ating pala. Kasi Diyos ang binigyan mo. Pero magbigay ka dito, 2,000 ito. Marami ng bilis pastor, mag-denies na gulin na ito. Walang mabalik sa iyo. Wala. Kaya huwag ka magbigay dito kung para sa tao. Kasi kung para sa tao lang bigay mo, para kay pastor lang yan, walang babalik. Wala. Pero Lord, ito bigay ko Lord, ayon po sa iyong salita. Hindi, alam mo, may papunta sa iyong pagpapala. Pero pastor kasi, marami ng pira si pastor, may sasakyan na si pastor, kahit isang milyon man lagay mo dyan, walang babalik sa iyo. Si pastor ang binigyan, hindi ang Diyos. Pero ang Diyos ang bigyan mo, Lord, ito lang talagang maabot ko, Lord. Alam ng Diyos, siya ang binigyan mo, hindi si pastor. Paano balikan ka ni pastor? Buti naman kung pakainin ka ni bigyan pastor sa sakong bugas. Isang sakong bigas ito. Buti na bigyan isang sakong bigas.
Tulad sa atin, may ano tayo, may rasyon tayo ng mga pastor isang sakong bigas. Pero lahat ba? Ganon? Hindi siguro lahat. Kaya ganon po. Kaya sabi ko sa mga kasama mo natin, ako, sa mga pastor, basta mayroon ako, mayroon kayo. Kung wala ako, wala din kayo. Kung mayroon ako, mayroon kayo. Kung anong maabot ko dito, maabot din sa inyo. Kaya, minsan, kalating sako lang. O pastor, kalating sako lang. O isang sako kayo. O, ganun lang po. Pero yung sabi na, sa akin galing, hindi po. Kung anong bigay ng Diyos, makakatanggap din sila. Hindi kaya ako lang. Hindi po. Ako nga nagbigay din. O. So, ganun po ang ministry. Ganun po ang ating pamalakan ni Stand Believers of Christ. Kailangan alam natin ito. Na bakit tayo may bahagi? Pagkatapos mo simba, bahagi ka agad. O, ikaw sa kalibo. Ikaw sa kalibo. Makabili ka na ng kape. O, diba? Kung maraming mga tao na magbigyan ng kusang loob, marami din sa inyo. Kung kunti lang din. Kung anong nga sa'yo, gano'n din sa akin. Diba, ate? O, pre, 1,000 to. Di, wala problema. Kasi, hindi ako nahawak ng pira. Ayun, nahawak ng pira. Hindi, wala ka masabi sa akin, ito mga pastor, isang lapad. Yun, hindi. Kasi may naghawak ng pira. Wala sa akin ang pira. So, anong nasa akin? Akin yun. Ganun po. So, yun po isa natin ng Believers of Christ. No, sa kanila, kung ano po, basta ipinaalam ko lang natin. Ito biblical po talaga. Ito po sa Nehemias. No? Sa 46, Hallelujah. Balik tayo sa Nehemias. Chapter 12, verse 46. Hallelujah. Ito kasi para Nehemias, na siya propeta ng Diyos, na ito po sila ay naalipin ng Babylonia. 70 taon, si Daniel, si Zacarias, si Nehemias, na alipin sila ni Hari Nebuchadnezzar sa Babylonia. Na nakalabas sila, si Nehemias, hasta si Zacarias, sila po ang tayo ng Jerusalem, bago. So, tinanabalik kasi, sinunog po ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem, so tinanay niya ulit. At ito na po ang batas, na may bahagi na po. Hallelujah. Ito, pakinggan natin. 44 hanggang po sa 47. At ng mga araw din yaon, naglagay sila ng mga lalaki sa pagmahala ng mga budiga na pinalalagyan ng mga kaloob ng unang mga ani at ikapo. Sila ang mga mangungulikta sa mga handog mula sa mga sakahan at paligid ng bayan para sa mga pari at mga libita ayon sa kautusan, sapagkat natutuwa ang mga mamayan ng Hudiya sa mga gawain ng mga pari ng mga libita. So nasayahan po sila sapagkat naglilingkod na po, kasi naalipin po sila ng 70 years sa Babylonia. Na nakaaway na po sila kasi 70 years walang pagsamba, walang nagtupad ng kautusan, kasi naalipin po ang angkan Israel ng 70 taon sa Babylonia. Na nasunog ang Jerusalem at sa Huda, Ehipto, naalipin po ito si Nehemias, si Daniel at si Zacarias doon sa Babylonia. Na nakawin na sila, ito na po. Nasayahan na po sila, may mga payani na naman na mga angkan mga libita ni Levi. So yun na po, nag-umpisa na po sila na naggawa na sila ng pagsamba. 45. Ginawa nila ang seremonya sa paglilinis at iba pang mga gawain na ipatupad sa kanila ng Diyos. Ginawa rin nila ang pag-aawit at ang mga gwardya sa mga pintuan sa templo, mga gawain ayon sa mga utos ng hari na si David, na anak na niyang si Solomon. So kasi nalipin na sila 70 years, pagkatapos 70 years, sinabi ng Panginoon talaga, ang aking bayan ay maalipin ng 70 taon doon sa Babylonia. Na nakalabas na sila, kaya si Daniel nga, na nakalabas siya, nanalangin siya sa Panginoon, yun po ang promise ng Panginoon na may Misayas talaga na darating upang nalinisan sila ng kasalanan. Ayon po sa Daniel 9, 24 to 27. Now, 46. Mula sa panahon ni Haring David at ni Asaph, mayroon ng mga namumuno na mag-aawit at magpupuri ng pasalamat sa Panginoon. So, kan David talaga, kumpleto talaga ng instrument. May mga nag-lead sa worship, mga lalaki, babae. So, nag-aawit sa Panginoon. Pero may bahagi sila talaga. May bahagi. 47. Kaya noong panahon ni Zerubbabel at ni Nehemias, sa lahat ng mga Israelita na nagbibigay ng mga handog
nila para sa mga mag-aawit at mga gwardya sa pintuan ng templo, maging ang mga Levita mula sa mga tumatanggap at binabahagian din nila ang mga Levita at ang mga pari. So, kaya yun talaga, may bahagi tayo. Hindi po tayo na inangkin natin yung ano ang nakita natin sa simbahan para sa lahat po yan. Kaya, yung mga membro ng sasamba, makakain din sila. O, maliban kung mag-absent sila, so makakain ng mga rasyon ngayon. Pero kung nandiyan sila, makakain sila. Kasi nagbigay din sila ng pera, di ba? Bigay na, halimbawa, isitsin lang, hakwin lang. Hakwin lang yan, pero pagkain mo mayan ng tanghali, mas marami pa sa hakwin na makain mo. Kasi yun po talaga, makain natin ang pira ng Diyos para sa pagkain at sa mga gawain ng Iglesia. Kasi yun po ang katayuan natin. So yun po ang stand ng Believers of Christ. Yun po ang ating pinapangaral sa 12:27 dito sa Nehemias. Pakinggan natin. Noong panahon itinalaga ang mga pader sa Jerusalem, ipinagtawag ng mga Levita mula sa tirahan nila, pinapunta nila sa Jerusalem upang makalahok sa masayang pagdiriwang ng pagtalaga ng templo sa pamamagitan ng pag-awit ng mga mag-awit na pagpasalamat at mga panugtog at mga piyang at alpa at titra. So kaya ito, kumplito tayo. So biblical pala ito, simbahan, bakit may instrument tayo? Biblical po ito. Bago sila magtalaga ng simbahan, may mag-awit muna. Okay, bago natin ito itinalaga sa Panginoon, nag-alay mo ito ng isang awitin. So bago po natin ito itinalaga sa Panginoon. So kasi before tayo nag-umpisa dito, itinalaga ito sa Panginoon. So yun po mga batid, na sa panahon po ng nakabalik na po ang mga kanang Panginoon, mga Israelita mula sa pagkabiyag sa Babylonia, na umuwi sa Jerusalem, ito na po ang batas na pinapamalakad hanggang sa mga araw na ito. Kasi ito na po, tapos na po silang nabihag ng 70 years, so ipinatay naman na nila ang Jerusalem at ito po ang templo ng Panginoon. So ito po, ginagawa po nila, gabi, araw, nagtrabaho po sila ni Nehemias, mga propeta Zacarias, so si propeta Daniel, sila po ay nagtulungan po mga Israelitas pagpatayo po ng Jerusalem. So yan po ang panahon na ito po, bakit na ganito po ginawa natin, dahil po na biblical talaga ang galing sa Panginoon para po sa lahat. Hindi po isa lang ang mag-ari. Kung sabihin natin, sila lang po ang makikinabang. Sa 43, Nehemias, Elia, 43. 12:43. Nang araw niyaon, nag-alay sila ng mga maraming handog at nasaya dahil sa lubos nilang pinagalak ng Panginoon, pati ang mga babae at mga bata, naging masaya sila. Kaya nag-ingay sila at nagsasaya sila, narinig ng lahat sa malayo ang kanilang pagpupuri. So mga bata, halo po, nang tinayo na po nila ang Jerusalem, nang tayo na po nila Jerusalem kasi nabagsak ito na sinunog po ni Hari Nabucodonosor, sinunog po Jerusalem, simbahan, at ito tinayo na ulit, ito ng mga bata, sama-sama na po sila, may mga bata, no? Mag-alay po sila para sa Panginoon at ang mga bata, mga babae, nag-awitan sila, nagpupuri sa Panginoon at narinig sa malayo ang kanilang pagpupuri. Kaya minsan nga, ito talaga, nagre-react talaga ang kapitbahay baka malakas, kaya inukontrol po natin para hindi po tayo palayasin ito. No? Kaya kinukontrol natin ito. Si verse 8. Ito sa verse 8 mga batid, ang sinabi po ni Nehemias, Elia, ang mga Levita ay sina Yusua, Binoy, Kandimiel, Serebia, Huda at Martina. Si Martina at ang mga kasama niya ay katiwala sa pag-awit ng mga mag-awit ng pagpasalamat. So meron talaga leader natin, katiwala. Ibig sabihin, meron nag-lead. May lead, magli-lead po sa praise and worship. Katiwala. Kasi tayong pastor, iba din. Ang salita ng Diyos ang Panginoon, meron ng katiwala, mag-lead ng praise and worship, may mga back-upper din na mga kasama po sa pagsamba. So yun po ang dapat natin talaga malaman. Elia, sapagkat yun talaga ang panahon po ni Nehemias dito sa DCT, kapatid, 36, 24, 17, 31, isisa natin to.
Hallelujah. Sa verse 36 muna, 24 o 36 muna tayo. Hallelujah. Sumunod naman kay Zacarias at ang kasama niya mga si Maya, si Aracel, Milalay at Mai, Netanel at Huda at ang Hanani na may dala silang mga instrumento katulad ng mga panugtog noon ng hari na si David na lingkod ng Diyos. At ang grupo ay pinangunahan ni Isra na tagapagturo ng kautusan. Si Isra siya po ay isang propeta. Si Isra, mayroon siyang sulat ito na Isra. Dito po sa Biblia, sunod po ni Nehemias, Isra. So ito po propeta ng Diyos. So kasama sila si Zacarias doon po sa templo at sila po talaga ay gumawa po ng gawain bilang mga pare. Now, verse 24. Hallelujah. Sa verse 24, sabi dito, ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita, si Hasalbia, si Seribia, at Joshua, Winay, Tanimi, at ang mga iba pang manalang mga kasama nagkatayo, kabilang bahagi nila sa oras ng pag-awit sa templo at pagpupuri papasalamat sa Diyos, silang mga sumasagot ng awit na kabilang grupo ayon sa utos ni David na lingkod ng Diyos. So kaya, ang umawit na dito, isa lang. Lahat talaga nasisagutan. Kaya nagpupuri lahat po sa Panginoon ayon po sa Biblia. Yun po ang panahon po ng mga angkan ni Israel. So ito mga kapatid, na pinuno po ng Elia sa 11 verse 17, ganito po ang sinabi, si Matania at sa anak ni Mika, si Mika ay anak ni Sabdi, at si Sabdi ay anak ni Asap. Si Matatina na nanguna sa mga mag-aawit, na umaawit sa panalangin at papasalamat, at si Bakbukia na kasama ni Matina, si Adda na anak ni Shamos, at si Shamos anak ni Galal, at si Galal anak ni Dirotin. So ito po talaga, mayroon po sit up po na mag-awit. Kaya sa pa lang ito, Friday pa, o sa pagkatapos sa pagsamba, nakasit na po sino po ang mag-worship sa susunod na linggo. So sinisit up talaga dito, mga mag-awit para po sa Panginoon. So mayroon po talagang batas, no? Sa Biblia po. Na ito po sinusunod po natin para po tayo talaga ay gagawa nito ayon po sa pagsunod ng batas ng Panginoon. So yun po So maliwanag po na ang ating ginagawa sa simbahan, biblical pala, na mayroon mga mag-awit, mayroon po mga pangulo, po leader, no? Mag-lead sa person worship, at yan talaga, at may nagsumasagot sa likuran at sa harapan. Ito po ay nagtulungan sa pagpupuri sa Panginoon. So yan po mga kapatid. Now, ito naman sa pagsamba, bakit kailangan natin ihiwalay? Ihiwalay natin ang babae at lalaki, no, sa pagsamba. Ito ba talaga ay mayroon ba tayong basihan sa Biblia na bakit ihiwalay natin ang babae sa lalaki? So, example natin, puno natin ito, babae. Daily ito kunti lalaki. Mayroon pang kasunod doon, pwede kasunod, pero hindi pwede magtabi. Hindi pwede magtabi ang lalaki, babae. No? Stand sa believers of Christ, sa ating pagsamba talaga, doon pa sa banay-banay, separate talaga ang babae at lalaki. Ngayon, kung marami ang babae, marami pang upuan dito sa kabila, hindi pwede magtabi. Pwede dito sa likod. Pwede magtabi sila. Hindi pwede. 1 Corinthians in chapter, dito sa Bisaya Biblia, 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Pakinggan natin si Apostol Pablo kung bakit ganito po ang kanyang utos sa Iglesia ng Corinto. Ito mga sinabi sa Pablo, Elia. In chapter 7 verse 1 out to verse 2. Karon, may tungod sa pangutana ninyong lahat na inyong gisulat kanako, maayo ang usa ka lalaki nga dili makigduol sa babae. No? Maayo sa usa ka lalaki dili makigduol sa babae. Ngayon, karon, kung ato nang ipalingkuron sa simbahan, magtapad sila, dool dili. Dool, magtapad yun.
Eh, kabalo, nakatulong ang lalaki, nakabanday sa babae. Diba? Sa pagsimba usahin, ihagok ang uban. Ha? Di sa pagsimba, di pwede. Sa pagsimba. Bisa mag-asawa. Kaya ang kuan man god sa balaod ni sa Pablo sa Corinto. Nga di pwede magduol ang lalaki sa babae. Balik ko na to. Karon may tungod naman sa pangutana ninyo ang sulat mao kini ang sulat kanako maayo unta ang lalaki nga dili makigduol og babae apan aron sa paglikay sa pagtintal sa pakikilawas. Mao na pagsimba. Pero sa mag-asawa, so masabot ang mga mag-asawa, bisan kung mag-asawa sila, separate gyapon kay masunog mo ng uban. Di ba? So bisan mag-asawa mo, di ka pagpili kay balaod man sa pagsimba. Malibang ato mo sa gawas, maginuntay mo, kaya sa maginuntay mo sa gawas, ano, pero sa pagsimba, bawal mang tapat. Ano man, kung ang lalaki, katulgo na, babae sa tapat, siyempre, kung ano na, mahirig ba yun na, huwag mahirig sa bagas babae. Di ba? So, law, ay, tanawon mo na, himo na ito ng balaod. So, pero what tamingon nga, nahilan mo ito sa uban ha, sa atong isa sa believers, di na ko gusto na sa pagsimba, magtapat ng babae lalaki. Pwede dito kasunod. Basta lalaki tanan. Bahala, baba, wala ni bangko ha. Asap ko natin, puno na din ng bangko. Napa may babae. Unya, di gamay lalaki. No? Kasi karang lalaki, mga kapoy, gamay ng trabaho. Dahil, naibakan din dire. Pwede sila mo insert dito, pero dito lang, dili pwede mo tapad. So kung wala na yung bangko, di pwede sa mo tapad. Bawal yun. Mangitag laing pisto para di na makatapat ng lalaki. Manibot sa Pablo sa Corinto. Para malikayan daw ang pakikilawas. Ano man, di ba sa pagsimba usay way balaod, bisa nakasiyort, nakapaldag mo bo, kunya ang ilang sinina, halos makita ang katunga sobra. Di ba na pwede tapad ng lalaki? Di ba na pwede sa atong balaod, sa ato ang pagsimba. Di na. So, bambara na sila, kung muna nilang gusto, pati labot niya. So, kinalan, respeto na to. Sa pagsimba, kinalan, di ba, nindot ng food kung separate ng babae lalaki? Kaya isip suling dirid, may tungod sa inyong sulat ka na ko, maayong unta, ang usa ka lalaki, di makigdool sa usa ka babae. Dool ba? Muna, kung magsimba ta, kung dool ang isimutan dire, kung magsimba, kung magtapad ang lalaki, babae, dool yun na. Sobra pa sa maabot, tapad good mo. Di ba? Nya kay ang mata, usahay mo may hinungdan sa ang makasala ang tao sa mata. Nya pagtanaw nimo kay mubo mo kay palda. Di man di na pwede. Bahala kung dito sa likod, ay ikaw ra dito kung say mo ani mo dito Ginoo na kita sa imo. Basta sa pagtapat bawal mo na atong stand. So wala may ison atong gitun-an. Aron nga mahibalo ta sa pagpadagan sa simbahan. Sa uban kung wala sila balaw na ba, wala tay labot. May labot. Eh kung na sila pasaw na to ni. Basa na ito eh. Kaya para, di sila may basta mabasa ba? O basa, iyon si Pablo. Karon may tungod sa pangutanan ninyo, sa inyong sulat ka na ko, maayo sa usa ka lalaki nga dili makigduol sa babae. Sa verse 2, aron sa paglikay sa pakighilawas, sa pagtintal sa pakighilawas. O, di ba? Di man na pwede yun. Ganun balaw na ito. Muna importante. Importante na. Dili na ito may suon lahion. No? Dili na ito lahion ang atong pagpadagan. So muna, atong ninggi tudlo, kaya sa school man eh. Atong ninggi tudlo, kung mo yun mo, maayo, hindi. Come on po. Di man eh. Di man ingon nga pinugusan na yun eh. Ato namin ninggi pa open atong balaod sa believers kung iyan na ba di ang pagsimba. So nga na, yun. So kung di mo musugutan na, o di ka mo. Kung di mo musugutan, may labot pa mo. Oh, may labot. Amo ba ni balaod? O na, timan na nato na. Yan, bakit? So mo na ang balaod. So naara sa ilaha. Kung di sila mo tuman, basta ang Biblia nag-ingon dire para sundulong sa uban. Diba? O sila, pala kayo, mag-asawa kayo, kulang sila. O. Kaya ang ginawa ng God sa pagsimba, ihukman na daan ta. Sa pagsimba ha, magbasa mo pastor, basahan na to ha. Sa pagsimba pa lang, ihukman na ta. Kung tama o mali.
mali atong gihimo. Pasama na to ha. 1 Peter chapter 4, 17 to 18, chapter 4. Pakinggan natin ha. Sa pagsimba pa lang, sa pagsimba pa lang, timayan na to ha, pagsimba pa lang, hiyok mo na ta sa Ginoo. Mabito ang pagsimba na ibalaod. Yan naman, sa pagsimba pa lang, hiyok mo na ta sa Ginoo. Muna kung ang pagsimba, hiyok mo na ta, kung mali atong gihimo sa panahon sa pagsimba, gihok man ta. Yan, hukman ka kasilo, okay lang. Hindi naman siguro pwede. Unang Pedro 4:17. Paminaw na ito Pakinggan natin. Dumating ang panahon, magsimula na ang hatol ng Diyos sa mga anak niya. Kung magpasimula na ito sa atin, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod magandang balita at ng salita ng Diyos? Sa Bisaya Biblia, at ito sa Bisaya, para masabtag yun na to. Sa Tagalog mo, lahi ang sa Tagalog, lahi ang pag-translate. At ito sa unang Pedro, Kapitulo 4:17, sa Bisaya Biblia. Klaro diri ha? 4:17. Iyon dire. Kay panahon na, bagasugdan na ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Abani Bisaya ha? Panahon na, pagasugdan na ang hukom diha sa balay sa Dios. Nagsimba ta, hukman ta. Nga naman, may pagsimba bagod nga, may respeto. May paggalang. Kung napagsimba pa lang, hukman na ta. Napay mga sinilas, ibutang, itala di sa pulpito. Balaan na dako ni, kaya nga naman, na diri ang Ginoo. O niya, mabito, pagsimba pa lang, yun sa Pedro ha, kaya panahon na pagasugda na ang paghukom diha sa balay sa Diyos. O saan mo ni balay sa Diyos? Mo ni simbahan. Ina balay alampuanan. Mateo 21:13. Kaya akong balay alampuanan, simbahan balay alampuanan. Ingon diri, pagasugdan na ang paghukom diha sa balay sa Diyos. Ingon diri ha. Og kon magsugod ka nato unsa kahay dangatan sa mga tawo wala magatuman. May dangat na gid magtuman. So delikado pagsimba pa lang dihukman na ta. Kay pagkamatay nato, dalo naman nato ni hukom. Sa pagsimba pa lang, stricto. Di pwede nga, okay lang basta, receipt lang. Di pwede na. Kung nga, pa may hukom sa pagsimba. Na may hukom din eh. Panahon na, sugdan ang paghukom diya sa balay sa Diyos. Nga naman, sa pagsimba pa lang, kabalon ang Ginoo sa atong pagsimba kung nagsunod tagbalaod. Kung naman tagisunod namin, naibalaod sa pagsimba na, oy. Paano nagsimba sa Diyosan? O yun ang ginawa na? Dili. Diyosan mo na. Hindi niya. Kana pala magsimba, hukman na, katong nagasimba sa Diyosan, impyerno na, tinuon na, mabasa. Tanan nagasimba na sa Diyosan, impyerno. Yan, sungot ka, itong impyerno. Pinadayag, 21:8, na nagsimba sa Diyosan, impyerno. Yan ka, masuko ka, o basa. Nagsimba, mga bakakon, mga lumayan, mga talawan, walay pagtuo, mga mamatay tao, kung mga kriminal, ang ilang bahin, ang impyerno, linaw na kalayo, mao kini kaduhang kamatayon. So, dalagan ng Diyos, walang tapusan. Elias, sa tanan mga viewers nato sa YouTube sa Facebook. Elias, pinagi sa atong pagtuon, ano natin makatunan o kitantanan mahibalo. Kung sa gyud ang pagkinabang Kristohanon. Kung sa gyud ang balaod na ato ang Elias i-implement parang mahibalota, no? Mahibalota sa pagsimba na naibalaw na to, Elia, nagisunod.